Sa loob ng mga dekada, maraming magkakasalungat na kwento ang narinig ng mundo tungkol sa lupain ng Israel. May mga nagsasabing walang sinaunang kaugnayan ang mga Hudyo sa lupaing ito. Ang iba naman ay nagsasabing ang Israel ay isang makabagong likha lamang na walang tunay na ugat sa kasaysayan. Paulit-ulit ang mga kasinungalingang ito, lalo na mula sa mga tutol sa Biblia at sa mga pangako ng Diyos. Ngunit ngayon, may isang pambihirang bagay na nangyayari. Mga bagong tuklas na archaeological, at hindi mapasusubali ang mga katotohanan sa kasaysayan ang lumitaw, at unti-unting pinabubulaanan nito ang mga maling pahayag, na nagtangkang burahin ang tunay na kasaysayan ng Israel. Hindi na nakatago ang ebidensya. Isa-isang natutuklasan, piraso kada piraso, at ang kanilang ibinubunyag, ay tunay na kahanga-hanga at mahirap paniwalaan. Sa loob ng maraming taon, iginiit ng ilang mga lider ng Islam, at mga opisyal ng Palestina, na walang karapatan ang mga Hudyo sa lupain ng Israel. May ilan pang ang nagsabing kailanman, ay hindi nagkaroon ng templong Hudyo sa Temple Mount sa Jerusalem. May iba ring naninindigan, na Islamikong lungsod na ang Jerusalem, mula pa noon, kahit na iba ang sinasabi ng kasaysayan. Bakit nila sinasabi ang mga bagay na ito? Dahil kung totoo ang mga sinasabi ng mga Muslim, maaari na ring sabihing kasinungalingan ang Biblia. Kung walang templo, walang David, walang Abraham na naglakad sa lupang ito, ano nga ba ang ibig sabihin ng mga pangako ng kasulatan? Ngunit dito pumapasok ang Diyos, sapagkat kahit magsinungaling ang tao, ang mga bato mismo ang sumisigaw ng katotohanan. Isa sa mga pinakanakagugulat na kasinungalingang paulit-ulit na sinabi, ay ang pahayag na hindi kailanman nagkaroon ng mga templong Hudyo sa Temple Mount. Ang mga awtoridad ng Islam, na nangangasiwas sa lugar ng Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem, ay minsan nang sinadyang sirain, ang mga sinaunang labi ng arkeolohiya mula sa lugar na iyon. Mga trak-trak ng sinaunang lupa ang inalis, lupang naglalaman ng mga artifacts, na maaaring magpatunay sa salaysay ng Biblia. Bakit kaya nila ito ginawa? Dahil ang katotohanan ay isang banta sa huwad na bersyon ng kasaysayan na matagal nang ipinipilit. Ngunit dito makikita ang pagkilos ng kamay ng Diyos. Habang hinuhukay ng mga arkeologo ang itinapong lupa mula sa Temple Mount, libu-libong sinaunang artifacts ang kanilang narecover. Mga bagay tulad ng mga barya ng mga Hudyo, mula sa panahon ng una at ikalawang templo, mga piraso ng palayok, at maging mga inscription na may sinaunang sulat Hebreo. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang Temple Mount ay sentro nga ng pagsamba ng mga Hudyo sa loob ng maraming siglo, bago pa man umiral ang Islam. Ito ay tuwirang nagpapabagsak sa kasinungalingan ng mga Muslim, na sinasabi hindi raw kailanman itinayo ang unang templo roon. Ngunit ang sabi ng Biblia na mababasa natin sa ikalawang Kronika Kapitulo 3 versikulo 1 ay ganito. Ang templo ng Panginoon sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah, sa giikan ng Jebusong si Ornan. Inihanda ni David ang puok na iyon matapos magpakita sa kanya ang Panginoon. Ang bundok Moriah ay ang Temple Mount, ang mismong lugar na sinasabing hindi kailanman tinayuan ng templo ng mga Hudyo, ayon sa mga lider ng Islam ngayon. Ngunit ang ebidensya ay malinaw na nagsasabing kabaligtaran nito. Isa pa sa mga malalaking kasinungalingang paulit-ulit na sinasabi ng maraming tinig, mula sa Islam ay ang ideya na ang Jerusalem ay hindi kailanman naging makasaysayang lungsod ng mga Hudyo. Ipinipilit nilang ito'y laging mahalaga lamang sa mga Muslim. Kung ang Jerusalem ay talagang napakahalaga sa Islam, bakit hindi man lang ito binanggit ng pangalan sa Quran? Kahit isang beses. Sa kabilang banda, higit sa 800 beses binanggit ang Jerusalem sa Biblia. Ito ang lungsod ni David, ang lugar kung saan itinayo ni Solomon ang templo, ang kabisera ng sinaunang kaharian ng Juda, at ang lungsod kung saan ipinako sa krus si Jesus at muling nabuhay. Kamakailan lamang, may natuklasan ang mga arkeologo na pinaniniwalaan nilang palasyo ni Haring David, matatagpuan sa timog ng Temple Mount. Ngayon, ang mga sinaunang guho, opisyal na selyo ng pamahalaan, at mga pader na itinayo noong humigit kumulang 1000 BC, ay pawang tumuturo sa katotohanang ang Jerusalem ay ang lungsod ni David,
gaya ng sinasabi ng Biblia. Sa ikalawang Samuel Kapitulo 5 versikulo 7 ay mababasa natin ang ganito. Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Zion at ito'y tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Ang pagkakatuklas na ito ay hindi lang mahalaga para sa mga mananampalataya. Sinisira rin nito ang kasinungalingang ang mga Hudyo ay mga dayuhan sa sariling lupain. Ipinapakita ng mga katotohanan na naruroon na sila mula pa sa simula. Isa pang lugar na nagpapatunay sa malalim na ugnayan ng Israel sa lupain ay ang Hebron, kung saan nakalibing sina Abraham, Isaac, at Jacob. Itinuturo ng Islam na si Abraham ay isang propeta, ngunit sinisikap nilang angkinin siya para sa Islam lamang. Gayunpaman, malinaw na sinasabi ng Biblia na binili ni Abraham ang yungib ng Makpela sa Hebron bilang lugar ng libingan. Ang lugar na iyon ay nandoon pa rin hanggang ngayon. Mababasa natin ito sa Genesis Kapitulo 23 versikulo 19. At inilibing na ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, silangan ng Mamre, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Nananatiling mahigpit ang pagbabantay sa libingan hanggang ngayon, dahil sa kahalagahan nito para sa parehong mga Hudyo at mga Muslim. Ngunit ang tala ng Biblia at ang aktwal na lokasyon ng libingan ay hindi kailanman nagbago. Ito ay nasa Israel, hindi sa Arabia, hindi sa Ehipto, at hindi sa Mecca. Isa lamang ito sa maraming hindi mapasusubali ang bahagi ng kabuoang larawan. Isa sa pinakamabibigat na dagok laban sa mga kasinungalingan tungkol sa Israel, ay dumating noong 1947, nang matuklasan ang Dead Sea Scrolls. Ang mga sinaunang kasulatang ito, na natagpuan sa mga kuweba malapit sa Qumran, ay naglalaman ng mga bahagi ng halos bawat aklat ng lumang tipan, na isinulat bago pa man ipanganak ang Islam. Ano ang pinatutunayan ng mga scroll na ito? Ipinapakita nilang nanirahan na ang mga Hudyo sa lupain, sumamba sa Diyos ng Israel, at tapat na iningatan ang kanyang salita sa loob ng maraming siglo. Binabanggit ng mga scroll ang Jerusalem, ang templo, ang mga propeta, at ang pagdating ng Mesiyas. Mismong ang mga kasulatan, na halos 2,000 taon nang hindi nabago, ay nagpapatunay na ang mga Hudyo ay may kaugnayan sa lupain na iyon. Kahit gaano karaming kasinungalingan ang ikalat, o kahit gaano karaming mga bato ang alisin, ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman mabubura. Itinuturo ng Biblia, na ang lupaing Israel ay ibinigay sa mga inapo ni na Abraham, Isaac, at Jacob, at ang Panginoon mismo ang muling magbabalik sa kanila roon. Mababasa natin ito sa Jeremias Kapitulo 16 versikulo 15. Sa halip, ang sasabihin nila ay, saksi ang Panginoon, ang Diyos na buhay na nagpalaya sa Israel mula sa lupain sa Hilaga, at mula sa iba't ibang bansang pinagtapunan sa kanila. Ibabalik ko sila sa sarili nilang bayan, ang lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ako, ang Panginoon ang nagsasalita. Ang pangakong iyan ay binitiwan libu-libong taon na ang nakalipas, at sa ating panahon, nasasaksihan nating ito'y natutupad. Ang mga Hudyo ay nakabalik na sa kanilang lupang tinubuan. Muli nang naging kabisera ang Jerusalem. Ang wikang Hebreo ay muling nabuhay, at ang lupain ay muling sumigla gaya ng hindi pa kailanman nangyari. Ito ay hindi basta kasaysayang pampulitika, ito ay katuparan ng propesya. Ang mga pagsubok na burahin ang kasaysayan ng Israel ay hindi lamang usapin ng lupa o politika. Isa itong pag-atake sa salita ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay laging lumilitaw. Bawat batong nahuhukay, bawat baryang natatagpuan, bawat inskripsyong nadidiscover ay tila sigaw mula sa nakaraan, ipinapahayag na totoo ang Biblia, at ang bayan ng Israel ay talagang para sa lupain ng Israel. Ang mga tumatanggi sa katotohanan ito, ay hindi lamang nakikipagtalo sa mga historiador, nakikipaglaban sila laban sa Diyos mismo. Maliwanag ang ebidensya, unti-unting bumabagsak ang mga kasinungalingan, at ang buong mundo ay napipilitang harapin ang katotohanan, matagal nang sinusubukang patahimikin. Ang lupaing Israel ay pag-aari ng bayan ng Israel, hindi dahil sa pasya ng tao, kundi dahil sa walang hanggang pangako ng Diyos.